Ang lalaki, halatang palaboy, ay nagsalita sa paos na bulong, "Huwag kang magsalita." Makinig ka lang, napatigil si Opisyal Angelina Castro sa kinatatayuan niya. Kakalabas pa lang niya ng kanyang patrol car nang mapansin niyang nakasandal ito sa pader na gawa sa ladrilyo. Sa unang tingin, kahawig niya ang maraming taong hindi pinapansin sa araw-araw. Gamit ang gusgusing damit, magulong balbas at mahabang buhok na nabasa ng ambon, ngunit ang tumatak sa kanya ay ang tindi ng titig ng lalaki. Sa tabi nito, ang gusgusing aso ay umuungol, nakatitig sa madilim na eskinita. Kumabog agad ang kutob ni Angelina na may panganib, ngunit nag-alinlangan siya, nakalutang ang kamay malapit sa kanyang baril. May kakaiba ngunit taus-puso sa boses ng lalaki. Pinagmasdan niya ito ng mabuti. Hindi ito tila lasing o bangag. Matatag ito. Ang tinig nito, bagaman paos, ay may bigat ng karanasan, parang nakakita ng mga bagay na hindi dapat makita. Sa likod mo, muli nitong bulong, bahagyang nilingon ni Angelina ang eskinita. May hanay ng mga basurahan na nakadikit sa pader, tumutulo ang tubig. Walang kakaiba, ngunit kumirot ang kanyang sikmura sa kaba. Lalong lumakas ang ungol ng aso, nagtataas ng balahibo. Itinuro ng lalaki ang anino. "Nakatago siya riyan," mahina niyang sabi. Nakita niyang dumating ka. Sinundan ka niya. Bumilis ang tibok ng puso ni Angelina. Idinikit niya ang likod sa patrol car. Mas mahigpit ang hawak sa kanyang baril at sinuyod ng mga mata ang gilid ng eskinita. Dumagundong ang patak ng ulan, lalo pang pinatindi ang tensyon. Sumigaw siya, matatag at malinaw, "Sino yan?" Tumalbog ang boses niya sa mga basang pader, ngunit walang sumagot, maliban sa patak ng tubig mula bubungan. Humina ang kanyang hininga, nakatutok sa katahimikan, at bigla may marahang gasgas parang sapatos na nagmamadali sa semento. Nag-alsa ang aso, malakas at matalim ang tahol. Itinaas ni Angelina ang flashlight, tinutok ito sa madilim na eskinita. Ang sinag ay pumutol sa ulan parang espada. Bigla isang anino ang sumugod mula sa dilim. Mabilis siyang kumilos, abot baril na, ngunit bago siya makaputok, sumigaw ang lalaki, "Huwag kang bumaril!" May kutsilyo siya, babala ng lalaki. Kumislap ang talim sa ilalim ng ilaw ng poste. Umatras si Angelina, humugot ng baril, kabog ang dibdib. Sumugod ang aso, matalim ang pangil. Tumigil ang oras sa isang tibok ng puso. Kailangan niyang pumili, pumutok o magtiwala. Isang segundo ng pag-aalinlangan ang tumagal. Muling lumusob ang salarin, nakataas ang patalim. Nadulas si Angelina sa basang semento, ngunit bago siya makabawi, itinapon ng palaboy ang sarili niya sa salarin. Nagbagsakan sila sa basang kalsada. Nakatayo si Angelina, nakatutok pa rin, ngunit walang tamang anggulo para bumaril. Ang aso ay kahol ng kahol, tumutulong sa pakikipagbuno. "Umalis ka!" sigaw niya, ngunit mahigpit ang kapit ng lalaki. Sa desperasyon, pinaputukan ni Angelina ang hangin. Nagulat ang salarin at sinamantala iyon ng lalaki upang agawin ang kutsilyo. Kumalabog ang talim sa sahig at tinadyakan ni Angelina palayo. Sa huli, nalagyan ng posas ang salarin. Ang huling klik ng bakal ay parang huling tuldok. Huminto ang lahat, nilingon niya ang palaboy. Basang-basa ito, habol ang hininga, buhok nakadikit sa mukha. Bumalik sa tabi nito ang aso, buntot kumakaway na parang nagmamalaki. "Ikaw?" nagsimula siya, ngunit natigilan. Napagtanto niya ang lalaking ito na madalas balewalain ng lipunan ang siyang nagligtas sa kanya, hindi dahil sa badge, hindi dahil sa pagsasanay, kundi dahil sa tapang at likas na pakiramdam. "Maaari kang namatay," bulong niya. Bahagya siyang ngumiti, nagpunas ng ulan sa noo. "Pwede ka ring mamatay," sagot niya. Mababa at pagod ang tinig, walang yabang, puro katotohanan lang.
Maingat na tinulak ng aso ang binti ng lalaki para bang ipinaaalala na pareho silang nakaligtas muli sa isa pang mahabang gabi. Biglang bumalot kay Angelina ang bigat ng konsensya. Naalala niya kung paanong ilang minuto lang ang nakalipas. Pinagdudahan niya ito. Hinusgahan ng mabilis. Mali siya. At alam na niya iyon ngayon. Itinuro niya ang patrol car, iniisip na baka kailangan ng lalaki ng medikal na atensyon o kahit konting tulong, ngunit mabilis itong umiling. Walang ospital, mahina ngunit matatag nitong sabi. May kung anong nakatago sa likod ng kanyang mga mata, takot, marahil pati kahihiyan. Nanatiling nakatayo si Angelina, nahahati sa pagitan ng tungkulin bilang pulis at ng paggalang na karapat-dapat para sa kanya. Gusto sana niyang igiit pero ang bigat ng tinig ng lalaki ang nagpahinto sa kanya. Sa halip bumalik siya sa cruiser at kumuha ng kumot. Tahimik itong tinanggap ng lalaki, binalot sa basang balikat. Dumapa ang aso malapit sa kanya, parehong nanginginig sa lamig. Lumuhod si Angelina upang makipantay ng tingin. Sinusubukang unawain pa siya. Sa kabila ng dumi at pagod, may nakita siyang kislap sa mga mata nito. Kamalayan, kalinawan. Naalala niya kung paanong nagsalita ito kanina. Payapa, tiyak, at sa paraang nagligtas sa kanyang buhay. Hindi lang siya basta mukha sa lansangan. May buong kasaysayang nakatago sa likod ng mukhang iyon. Isang buhay ng mga laban na nilabanan sa katahimikan. Nais sanang itanong ni Angelina kung paano nauwi ang isang katulad niya sa ganitong kalagayan. Ngunit pinili niyang hindi muna. Sa halip, mahina niyang sabi, "Salamat." Dalawang salita ngunit may bigat na higit pa sa kahulugan nila. Tinitigan siya ng lalaki ng matagal, tila sinusukat kung tapat siya. Sa huli, bahagya itong tumango at sumilay ang pinakakaunting ngiti. Dinilaan ng aso ang kamay nito, pinutol ang katahimikan. At sa unang pagkakataon ngayong gabi, dama ni Angelina ang matinding ginhawa ng pagiging buhay. Hindi siya iniligtas ng kanyang pagsasanay o baril, kundi ng isang lalaking halos hindi napapansin ng mundo. Tumawag siya ng backup at ilang minuto lang kumislap ang pula at bughaw na mga ilaw. Dumating ang mga kasamahan, inaresto ang salarin at nagsimulang kumuha ng pahayag. May ilang tumingin ng may pagtataka sa palaboy, ngunit pinatahimik sila ni Angelina sa isang matalim na tingin. Hindi nila naiintindihan at marahil hindi kailanman. Mas malaki ang utang na loob niya sa lalaking ito kaysa sa anumang salita. Nang tanungin kung sino ang pumigil sa salarin, simple lang ang sagot niya. Siya. Nabuo ang katahimikan, halo ng hindi paniniwala at tahimik na paghanga. Hindi komportable ang lalaki sa atensyon, hindi niya kailangan ng papuri. Ang nais niya ay muling maglaho sa dilim. Ngunit bago ito makaalis, tinawag siya ni Angelina. "Teka," sabi niya habang lumalapit, "ano ang pangalan mo?" Sandali itong tumigil bago sumagot sa paos na tinig, "Roberto." Isang simpleng pangalan, binigkas na para bang matagal na niyang hindi ipinapahayag. Tahimik na inulit ni Angelina, "Roberto." Pangalan ng lalaking nagsakripisyo para sa kanya. Habang humihina ang ulan, inalok niya itong ihatid sa mas mainit na lugar. Muli itong tumanggi. Mas gusto niyang manatili, hindi na siya nangatwiran. Sa halip, kinuha niya ang ilang nakahandang pagkain sa patrol car at iniabot sa kanya. Tahimik itong tinanggap ni Roberto. Tumalo ng aso, masiglang kumakaway ang buntot. Pinanood ni Angelina habang naglaho silang magkasama, si Roberto balot ng kumot at ang tapat na aso sa kanyang tabi. May kung anong kirot sa dibdib niya, hindi niya alam kung muli pa silang magkikita. Pero umaasa siya. Habang nagmamaneho palayo, hindi mawala sa isip niya ang mukha ni Roberto. Ang tinig, ang tapang, at ang sakripisyong ginawa ng taong walang-wala. Napagtanto niya na ang kanyang trabaho ay hindi lang tungkol sa batas at kaayusan,
kundi tungkol din sa pagkilala ng pagkatao sa mga taong madalas balewalain. Pagbalik sa himpilan, basang-basa at pagod, tinanong siya ng mga kasamahan kung ano ang nangyari. Ikinwento niya ang pangunahing detalye. Ang ilan hindi maniniwala. Ang iba walang pakialam. Pero alam niya ang totoo. Sa isang sulok ng lungsod, naroon pa rin si Roberto at ang aso niya. At siya ay buhay dahil sa kanila. Hindi iyon maisusulat lang sa ulat. Isa iyong bigat na dinadala mo sa puso. Alam ni Angelina na hindi iyon ang huli. Tahimik siyang nangako, hahanapin niya ito muli sapagkat hindi lahat ng bayani ay may uniforme. Minsan, sila'y nakasuot ng punit-punit na damit at naglalakad ng hindi nakikita. Kinabukasan, hindi pa rin mawala sa isip niya si Roberto. Paulit-ulit niyang binabalikan ang gabing iyon, ang ulan, ang kutsilyo at ang tapang ng isang taong walang mawawala. Kailangang makilala pa niya ito, ngunit ang mga tulad ni Roberto ay madaling maglaho sa lungsod. Ang mga palaboy ay kadalasang nakikita, ngunit hindi natatandaan. Gayunpaman, hindi niya ito binitiwan. Pinuntahan niya ang parehong kalsada, sinuyod ang mga eskinita at dumalaw sa mga shelter. Marami ang nakakakilala sa lalaking may aso, ngunit walang nakakaalam kung saan talaga siya tumitigil. Si Roberto ay naging parang multo, naroroon ngunit mahirap matagpuan. Lumipas ang mga araw, ngunit hindi tumigil si Angelina sa paghahanap. Hanggang isang tahimik na gabi, habang nagpapatrolya sa isang liblib na lugar ng lungsod, nakita niya ang isang figurang nakasandal sa lumang pader. May asong nakapulupot sa kanyang paanan, kumikilos ang tainga sa tunog ng makina ng sasakyan. Huminto si Angelina, dahan-dahang bumaba. Itinaas ng lalaki ang ulo. Si Roberto iyon, nabigla ito, ngunit payapa. "Akala ko nakalimutan mo na," paos nitong sabi. Gumiti si Angelina at umiling. Hindi kailanman. Inabot niya sa lalaki ang isang bagong sandwich at malamig na bote ng tubig. Tahimik itong tinanggap, walang sinabi. Ngunit napansin ni Angelina ang pagbabago sa kanyang mga mata. May lumambot. Simula iyon ng isang tahimik na pag-unawa na hindi na kailangang ipaliwanag. Umupo si Angelina sa gilid ng bangketa katabi niya, binaliwala ang mga mapanuring tingin ng mga dumadaan. Matapos ang mahabang katahimikan, marahan siyang nagtanong, "Bakit mo ginawa?" Hindi agad sumagot si Roberto. Pinakamot niya ang likod ng tainga ni Antonio, nakatutok ang mga mata sa basang semento sa kanilang paanan. Sa wakas, mahina niyang sabi, "Dahil wala nang ibang gagawa. At dahil nung tumingin ka sa akin, hindi mo ako pinaramdam na wala akong halaga." Tumimo ang mga salitang iyon kay Angelina. Noon niya lubos na naunawaan kung gaano kadali para sa lipunan na itapon ang mga tulad ni Roberto, kung paanong madalas silang baliwalain, hindi kinikilala, nalilimutan. At para kay Roberto, sapat na ang isang sandali ng pagkilala upang isugal ang kanyang buhay. Mula noon, lagi nang may dahilan si Angelina para bumisita. Isang pagkain dito, isang kumot doon, minsan para lang makipag-usap. Nanatiling maingat si Roberto, ngunit unti-unti may mga piraso ng kanyang kwento na lumabas. Hindi siya palaging nasa kalsada. Dati may maayos siyang trabaho at tirahan. Ngunit nagbago ang lahat matapos ang isang malubhang aksidente. Dumami ang utang sa ospital, bumagsak ang suporta ng pamilya, at di naglaon, wala na siyang mapuntahan. Naging lansangan na lang ang natirang kanlungan. Sa lahat ng iyon, nanatili sa tabi niya si Antonio. "Ilang beses na niya akong iniligtas," sabi ni Roberto isang gabi habang hinahaplos ang ulo ng aso. Ramdam ni Angelina ang lalim ng mga salitang iyon. Hindi lang ito pagkalinga, ito'y tungkol sa kaligtasan. Habang mas marami silang pag-uusap, mas napagtanto ni Angelina kung gaano katalino si Roberto. Marunong itong magsalita ng iba't ibang wika, bumabanggit ng mga librong matagal na niyang hindi nababasa at nagbibigay ng pananaw tungkol sa lungsod na hindi pa niya naisip kailanman.
Hindi ka nababagay dito sa kalsada, minsan niyang sabi. Ngumiti lang si Roberto, mapait. Wala nang kailangan sa mga katulad ko ang mundo. Hindi iyon pinaniwalaan ni Angelina. Para sa kanya, si Roberto ay higit pa sa isang taong itinaboy ng lipunan. Siya ay may tapang, talino at lalim, nakakubli lamang sa ilalim ng hirap. Bawat pagkikita nila ay unti-unting nagwawasak sa pader na nakapaligid sa kanya. Minsan, sa isang gabi ng malakas na ulan, nakita niya si Roberto at Antonio na nakasilong sa ilalim ng tulay, pilit na nagtatago sa lamig. Hinimok niya itong sumama sa kanya, kahit ngayong gabi lang, upang makapagpahinga sa ekstrang kama sa himpilan. Nag-aatubili si Roberto, ngunit marahang itinulak siya ni Antonio para bang nagsasabing, ayos lang. Napapayag siya sa huli. Pagpasok nila sa istasyon, napalingon ng lahat. May ilan pang umismid, may ilan pang nagbulungan. Ngunit nanindigan si Angelina. Iniligtas niya ang buhay ko, paalala niya, at natahimik ang lahat. Sa gabing iyon may bubong si Roberto at Antonio, may mainit na pagkain at init ng silid. Hindi siya nagtagal, ngunit iniwan nito ang bakas. Parang kakaiba, para akong hindi nababagay, pero kahit sandali, naalala ko kung paano ang maging tao ulit. Sabi ni Roberto kalaunan, pinatibay siya ni Angelina, hindi ka kailanman tumigil na maging tao. Lalong tumibay ang kanilang ugnayan. Mula sa simpleng pasasalamat, lumalim ito tungo sa isang tunay na pagkakaibigan. Inaasam na ni Angelina ang kanilang mga pag-uusap, ang tahimik na karunungan sa mga salita ni Roberto at ang masiglang buntot ni Antonio tuwing makikita siya. Sa gitna ng kaguluhan ng kanyang trabaho, naging sandigan niya si Roberto. Ngunit hindi magtatagal ang katahimikan. Isang gabi dumating ang tawag, may gulo sa isang abandonadong bodega. Pagdating ni Angelina, bumigat ang kanyang sikmura. Si Roberto iyon, napalibutan ng mga miyembro ng gang na GAM, tinutuya siya sa itsura niya at tinatakot si Antonio. Pulis! Tigilan yan! Malakas na sigaw ni Angelina. Unay tinawanan siya ng gang, ngunit nang dumating ang backup, nagtakbuhan ang mga ito. May pasa si Roberto sa mukha, ngunit ligtas si Antonio. Agad siyang nilapitan ni Angelina, lumuhod sa tabi niya. Tumingin si Roberto, puno ng pasasalamat, ngunit may kasamang hiya. Hindi niya gustong makita siya ni Angelina na sugatan at mahina. Ngunit hindi siya umalis. Pinunasan at nilinis ni Angelina ang kanyang sugat gamit ang first aid kit mula sa patrol car. Hindi mo kailangang gawin ito, mahina niyang sabi. Tinitigan siya ni Angelina, iniligtas mo ako. Ngayon, ako naman. At sa unang pagkakataon, hindi siya tumutol. Hinayaan niyang tulungan siya. At sa katahimikang iyon, may nabuo sa pagitan nila isang ugnayang hindi matitinag. Napagtanto ni Angelina na ang lalaking minsang hindi pinapansin ng mundo ay naging pundasyon na ng kanyang buhay. Nakakatakot, ngunit nagbibigay din ng pag-asa. Lumipas ang mga linggo, lalo pang lumalim ang kanilang koneksyon. Nagsimulang mag-iwan si Angelina ng mga sulat kamay na tala sa mga lugar na madalas puntahan ni Roberto. Mga paalala ng pagkikita o simpleng mga salitang pampalakas. Iningatan ni Roberto ang bawat isa. Maingat na inilalagay sa mga bulsa ng kanyang lumang jacket. Para sa kanya, iyon ay yaman. Minahal na rin siya ni Antonio. Tuwing darating si Angelina, mabilis itong tatakbo papalapit, kumakaway ang buntot, kumikislap ang mga mata. Nabuo nilang tatlo ang isang bagay na bihira at totoo. Isang pulis, isang palaboy, at isang tapat na aso. Isang di karaniwang pamilya. Mananatiling malamig at malupit ang lungsod, ngunit magkasama, nakabuo sila ng maliliit na bulsa ng init, mga munting sandali ng kabutihan sa gitna ng dilim. Ngunit nagsimulang umikot sa isip ni Angelina ang isang mapanganib na ideya. Paano kung makapagsimula ulit si Roberto?
Nagsimula siyang maghanap ng mga shelter, mga programa para sa pagbabalik trabaho kahit part-time na trabaho. Ngunit tuwing binabanggit niya ito, umaatras si Roberto. Ayos lang ako rito, sabi niya. Ngunit alam ni Angelina ang totoo, nakikita niyang pagod na ito, na kung paano humahaba ang tingin nito sa mga pamilya sa kafe, sa maiinit na bahay na kanilang nadaraanan. Nakakaraos si Roberto, ngunit bahagya lang. At hindi handa si Angelina na tuluyang mawala siya sa lansangan. Naniniwala siya na karapat-dapat si Roberto sa higit pa, kahit pa hindi niya yon paniwalaan. Nagbigay siya ng sariwang sandwich at malamig na bote ng tubig kay Roberto. Tahimik itong tinanggap, walang sinabi, ngunit napansin ni Angelina ang pagbabago sa kanyang mga mata. May lumambot. Simula iyon ng isang tahimik na pag-unawa na hindi kailangang bigkasin. Umupo si Angelina sa bangketa katabi niya, binaliwala ang mga mapanuring tingin ng mga dumadaan. Matapos ang mahabang katahimikan, mahinahon niyang tinanong, "Bakit mo ginawa?" Hindi agad sumagot si Roberto. Pinakamot niya si Antonio sa tainga, nakatingin sa basang semento sa kanilang paanan. Sa huli, mahina niyang sabi, "Dahil walang ibang gagawa at dahil nang tumingin ka sa akin, hindi mo ako pinaramdam na basura." Tumimoy yon kay Angelina. Noon niya tunay na naunawaan kung gaano kadali para sa lipunan na kalimutan at itapon ang mga tulad ni Roberto. Ngunit para sa kanya, sapat na ang isang sandali ng pagkilala upang magsakripisyo. Mula noon, palaging may dahilan si Angelina para bumisita. Minsang pagkain, minsang kumot, minsan usapan lang. Unti-unting lumabas ang mga piraso ng nakaraan ni Roberto. Hindi siya palaging nasa kalsada. Dati may trabaho at bahay siya. Ngunit bumagsak ang lahat matapos ang isang aksidente. Lumubo ang utang sa ospital. Bumitaw ang suporta ng pamilya at sa huli, lansangan na lang ang natira. Nanatili sa tabi niya si Antonio. "Iniligtas na niya ako ng higit sa isang beses," sabi ni Roberto, hinahaplos ang ulo ng aso. Ramdam ni Angelina na hindi lang ito pagkalinga, ito'y tungkol sa kaligtasan. Habang tumatagal, nakita ni Angelina ang talino ni Roberto. Marunong siya ng iba't ibang wika, bumabanggit ng mga librong matagal nang hindi nababasa at nagbibigay ng kakaibang pananaw tungkol sa lungsod. "Hindi ka nababagay rito," sabi niya minsan. Ngumiti lamang si Roberto, mapait. "Wala nang silbi ang mga katulad ko." Hindi siya naniwala. Para kay Angelina, si Roberto ay may tapang at karunungan na natabunan lamang ng hirap. Nagbago ang lahat isang gabi nang may tawag tungkol sa nawawalang bata. Tumugon agad si Angelina. Umiiyak ang mga magulang. Wala pa ring bakas ng kanilang anak matapos ang ilang oras ng paghahanap. Unti-unti nang nauubos ang pag-asa. Dumating si Roberto, hila si Antonio na tila nagmamadali. Nandoon siya, tiyak niyang sabi, itinuro ang isang maliit at nakasarang kubol sa lilim. Nag-alinlangan si Angelina ngunit nagtiwala siya. Binuksan niya ang pinto at nandoon nga ang bata. Takot, ngunit buhay. Nagulat ang ibang pulis, muling napatunayan ng taong hindi nila pinaniwalaan ang imposible. Hindi na naghihintay si Roberto ng pasasalamat. Tahimik siyang umalis, bumulong. Si Aso ang nakakita. Tinawag siya ni Angelina, "Roberto, kailangan ka ng mga tao. Hindi lang ako, lahat." Huminto siya, mabagal na humarap. "May maiaalok ka," dagdag ni Angelina. "Huwag mong hayaang kumbinsihin ka ng mundo na wala." Tumama iyon kay Roberto. Sa unang pagkakataon, inisip niyang posible ang ibang buhay, isang buhay na may halaga, isang buhay na nakikita. Tumahol si Antonio, buntot kumakaway na tila sumasang-ayon. Kinabukasan, dumiretso si Angelina sa kapitan. Ikinuwento niya ang lahat, kung paano siya iniligtas ni Roberto, kung paano natagpuan ang bata, at ang mga tahimik na kabayanihan na hindi kailanman hinanapan ng kredito. Unay nagduda ang kapitan, ngunit hindi umatras si Angelina. Sa huli, bumigay ito. "Sige, dalhin mo siya." Pagpasok ni Roberto sa presinto, naiilang siya sa ilaw.
Malapit siya kay Antonio, nakabantay ang aso. Ngunit nasa tabi niya si Angelina, hindi bilang pulis at estranghero, kundi bilang kaibigan. Ipinakilala siya ni Angelina hindi bilang palaboy, kundi bilang lalaking nagligtas ng buhay. Dahan-dahang nagbago ang silid, mula sa duda tungo sa pag-usisa, mula sa paghusga tungo sa paggalang. Sa unang pagkakataon, nakita si Roberto, tunay na nakita, inalok siya ng kapitan ng part-time na trabaho bilang tagapagsalin para sa mga pamilyang imigrante. Natuklasan nilang marunong siya ng maraming wika. Nag-aatubili si Roberto, hindi sanay sa atensyon, ngunit mahina ang tinig ni Angelina. Hindi ito kawanggawa, isang pagkakataon ito para may magawa kang mahalaga. Sa huli, pumayag siya, nanginginig, ngunit determinado. Hindi madali ang unang araw. Pinagtitinginan siya, may bulong-bulungan. Ngunit dumating ang isang takot na pamilya, hirap magpaliwanag. Mabilis siyang lumapit, mahinahon at maawain, itinulay ang agwat. Nagbago ang lahat, nawala ang bulong, nagsimulang umusbong ang respeto. Mula sa malayo, pinanood siya ni Angelina puno ng pagmamalaki. Hindi na lamang siya nabubuhay, nagmumula na siya muli. Lumipas ang mga linggo at buwan. Hindi man opisyal na pulis, naging bahagi siya ng grupo. Mahalaga ang kanyang pananaw, puso at kakayahang umunawa ng tao. Unti-unti, nabuo muli ang kanyang tiwala sa sarili. Si Antonio, palaging nasa tabi, ay naging opisyal na alaga ng himpilan. At si Angelina, sa lahat ng ito, napagtanto ang nakakatakot ngunit masarap na katotohanan, higit pa sa pagkakaibigan ang nararamdaman niya kay Roberto. Isang gabi, matapos ang mahabang duty, nakita niya itong nakasandal sa pader, nakatitig sa lungsod na kumikislap. Tumayo si Antonio nang makita siya, kumakaway ang buntot. "Iba ka ngayon," sabi ni Angelina. Bahagyang natawa si Roberto, siguro dahil malinis na ang damit. Umiling si Angelina, "Hindi. Higit pa roon, naglalakad ka na parang may lugar ka." Tumango si Roberto, halos pabulong, "Dahil sa'yo." Tumibok ng mabilis ang puso ni Angelina. Unti-unting gumuguho ang pader sa kanyang puso. Hindi pa tapos ang laban ni Roberto. May mga gabing naglalaho siya, dinadala ng bigat ng nakaraan. Ngunit palagi siyang hinahanap ni Angelina, paulit-ulit niyang pinaalala, hindi na siya nag-iisa. At unti-unti nagsimula siyang maniwala. Para kay Roberto, ang pagkakabilang ay hindi lang trabaho o bubong. Ito'y si Angelina, ito'y si Antonio, ito'y ang pakiramdam ng pagiging karapat-dapat. Isang gabi, marahang tanong ni Angelina, "Ano ang gusto mo para sa kinabukasan mo, Roberto?" Tumingin siya kay Antonio, pagkatapos kay Angelina. "Hindi ko alam," tapat niyang sagot. "Pero sa unang pagkakataon, gusto ko na ulit." Ngumiti si Angelina, puno ng pag-asa. "Kung ganon, buuin natin magkasama." Hindi yun ang granding pangako, isa lang itong tahimik na kasunduan, ngunit totoo. Sa ilalim ng kumikislap na ilaw ng lungsod, kasama si Antonio na payapang nakahiga sa pagitan nila, isang pulis at isang lalaking dating nawala sa lansangan ay nakatagpo ng higit pa sa kaligtasan. Natagpuan nila ang posibilidad. Kumalat ang balita ng batang nailigtas nila. Napansin ng lokal na media. Tinawag siyang ang di inaasahang bayani. Para sa lalaking matagal nang nabuhay sa anino, nakakaibang pakiramdam ang pansin at papuri. Hindi siya sanay dito, ngunit isang bagay ang malinaw, hindi na siya invisible. Tuwing nadadala si Roberto ng lahat, ang inaasahan, ang atensyon, tinitingnan lang niya si Angelina. Ang payapa at tapat nitong ngiti ang laging bumabalik sa kanya. Hindi siya itinuring bilang simbolo ng pagtubos, itinuring siyang tao. Si Roberto lang, at ang tahimik na katapatan na iyon ang nagpapaalala sa kanya na hindi niya kailangang alam ang lahat ng sagot. Kailangan lang niyang magpatuloy araw-araw. Dahil sa paghikayat ni Angelina, pumayag si Roberto na dumalo sa isang community event. Gusto siyang pasalamatan ng mga magulang. Gusto siyang makilala ng mga bata.
Nais ng mga opisyal ng lungsod na magsalita siya. Halos umatras siya, pinupuno ng kaba ang dibdib. Ngunit dahan-dahang pinisil ni Angelina ang kanyang kamay. Sabihin mo lang ang totoo mo, bulong niya. Nang humarap sa tao, nanginginig ang tinig ni Roberto sa simula. Dahan-dahan niyang ikinuwento ang hirap, ang pagiging hindi nakikita at ang kahulugan ng simpleng mabuhay. Unti-unting tumatag ang kanyang boses. Nagsalita siya tungkol sa isang sandali ng kabutihan na nagbago ng kanyang landas, na nagpapaalala sa kanya na may halaga pa siya. Pagkatapos tahimik ang lahat, hindi dahil sa paghusga, kundi dahil sa damdamin. May mga matang nagluha, may mga pusong nagbukas. Hindi nagtagal, ginawa ng opisyal ng presinto ang kanyang tungkulin. Hindi man siya pulis, naging mahalaga ang kanyang presensya. Tumulong siyang mag-ayos ng mahihirap na pag-uusap. Sumusuporta siya sa mga imigranteng hirap magpaliwanag. Tinulungan niya ang mga kabataan na lumayo sa mga gang. Natagpuan ni Roberto ang kanyang lugar at si Antonio naging alamat. Ang kanyang tahol ay sapat upang umatras ang mga pasaway. Ang kanyang katapatan ay iginagalang ng lahat. Unti-unting nakita ng buong komunidad si Roberto hindi bilang palaboy, kundi bilang taong ginawang layunin ang sakit. Sa bawat sandali ng pagbabagong iyon, nasa tabi niya si Angelina. Naniniwala sa kanya, lalo na kapag hindi niya kaya ang maniwala sa sarili niya. Isang gabi, inanyayahan siya ni Angelina sa kanyang bahay para maghapunan. Kinabahan si Roberto, bumili ng bulaklak sa daan, unang regalo mula sa sariling sahod. Napatawa siya sa sarili, iniisip kung bakit nakakanerbiyos ang simpleng bagay. Nang buksan ni Angelina ang pinto at makita ang mga bulaklak, kumislap ang kanyang mga mata. "Ang ganda," mahina niyang sabi. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, hinayaan ni Roberto ang sarili na makaramdam ng init at lambing. Nagbahagi sila ng pasta, mga kwento, tawa at tahimik na sandali. Sa pagitan ng mga salita, may mas malalim na umusbong, hindi lang tiwala, kundi pagmamahal. Hindi na sila basta magkasama sa pakikipag-survive. Sila'y dalawang taong dahan-dahang umaabot sa higit pa, isang bagay na marupok ngunit totoo. Minsan humarap si Roberto sa salamin, nakita niya ang mga peklat sa mukha at ang anino ng nakaraan sa kanyang mga mata. "Ano bang nakikita niya sa akin?" bulong niya. Muli, tinulak siya ni Antonio, laging alam ang kailangan ng kaibigan, at si Angelina hindi kailanman lumayo. Sa tuwing nagdududa siya, mas lalo itong lumalapit, hindi dala ng awa kundi ng lakas. Hindi sinubukan ni Angelina na burahin ang kanyang nakaraan. Pinili niyang lakaran ito kasama niya, at doon naunawaan ni Roberto ang isang bagay. Baka ang pag-ibig ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Baka ito'y tungkol sa pagiging lubos na nakikita at pinipili pa rin. Hindi nawala ang problema ng lungsod. Naroon pa rin ang krimen, ang kawalan ng katarungan. Ngunit iba na ang pagharap ni Roberto ngayon. Minsan, sinasamahan niya si Angelina sa pagpapatrolya. Siya sa uniforme, si Roberto sa lumang bota, at si Antonio na abante, parang opisyal na leader. Isang kakaibang koponan, ngunit para sa mga natutulungan nila, sila ay sagisag ng isang bagay. Pagpapagaling, pagtubos, pag-asa, niyakap siya ng komunidad. Ang mga bata ay lumalapit, tuwang-tuwa kay Antonio. Ang matatanda ay nagbibigay ng pagkain, turing siya'y pamilya. Para sa isang dating invisible, lahat ng ito ay kayamanan. Isang araw, tinawag si Angelina ng kanyang kapitan, blunt ang tono. "Nagbago ka mula nang dumating siya sa buhay mo." Nabahala siya, ngunit ngumiti ang kapitan. "Nagbago ka para sa ikabubuti. Mas lumalaban ka ngayon. Mas nagmamalasakit. Siguro lahat tayo'y kailangan ng isang tulad ni Roberto para maalala kung bakit natin suot ang badge na ito." Lumabas si Angelina ng opisina na may luha sa mga mata. Sa labas, naroon si Roberto,
Nakasandal, si Antonio nakatulog sa paanan. Umupo siya sa tabi at bumulong. Mas marami kang binabago kaysa sa alam mo. Sa pagkakataong iyon, hindi na siya tumutol. Pinayagan niyang pumasok ang mga salita sa puso niya. Dumating ang isang seremonya ng lungsod. Pinarangalan si Roberto. Kinabahan siya. Nanginginig sa entablado. Ngunit muli, si Angelina ang naging gabay. Nang magsalita siya, hindi niya ginawa tungkol sa sarili. Hindi ako bayani, sabi niya. Isa lang akong taong nabigyan ng pangalawang pagkakataon. Huwag ninyo akong pagtuunan. Tingnan ninyo ang mga hindi ninyo pinapansin araw-araw. May halaga rin sila. Pumutok ang palakpakan. Kumislap ang mga mata ni Angelina sa pagmamalaki. Kinagabihan, naglakad silang magkahawak kamay sa ilalim ng mga ilaw ng lungsod. Matagal nang malamig si Roberto sa katawan at sa puso. Ngunit ngayon, mainit na. Tanong ni Angelina, iniisip mo ba ang bukas? Tumingin siya kay Antonio saka kay Angelina. May malambot na ngiti sa kanyang labi. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, sagot niya, oo. Makalipas ang ilang buwan, lumipat si Roberto sa isang maliit na apartment. Payak lang, mga dingding, simpleng muebles, ngunit para sa kanya, isang kaharian. Si Antonio ay may sariling sulok, may laruan at malambot na higaan. Lahat pinili ni Angelina. Isang gabi, habang nag-aayos ng mga kahon, tumigil si Roberto. Tahimik niyang sabi, iniligtas mo ako. Tumingin si Angelina, banayad ang tinig, hindi, iniligtas mo ang sarili mo. Pinapaalala ko lang kung sino ka talaga. Lumapit siya, niyakap si Angelina. May pasasalamat sa kanyang mga mata at kababaang loob sa puso. Ang lalaking minsang namuhay sa anino ay lumakad na ngayon sa liwanag. At sa bagong buhay na itinayo sa tapang kabutihan. At pangalawang pagkakataon, natagpuan ni Roberto ang isang bagay na akala niya'y hindi kailanman para sa kanya. Pag-ibig.